Hello YouTube people! Ito na naman po ang inyong abangin code, si Ethan Craftsman. Mag-unbox na naman po tayo ng isang transformer. 1 for sale! Dumating na! Ito po yan, ng TW1022. Open na po natin ang ating brown box na talaga napaka-safe po pagka naka-brown box. At kung bago lang po kayo sa ating mga video, huwag po makalimot mag-react, comment, share, and subscribe. So, ito po sa kanyang box. Ito po ang kanyang back ng kanyang box. Ito ang side. Ito ang front. Kaya kung makikita po natin na iba po yung box niya dahil ito po yung tinatawag na coated or premium finish. So, kukumpara po natin yung box niya dun sa unang lumabas. So, ito yung unang lumabas. So, yung unang lumabas ay meron po sa talagang nakalitaw rito yung mismong masasabi natin na figure. Makikita kagad natin dito yung figure. Pero dito, parang talaga naka secret lang siya. Pero kung titingnan niyo ang kumpara ng box nila, mas darker yung isa at mas lighter yung isa. Parang yung sa ni-review natin ng isang TW22 na Ultra Magnus. So, open na natin yung kanyang box para mabilis po ang pangyayari. Ay makikita po natin yung kanyang laman sa loob. So, ano po yan. So, secure natin yung box para medyo maganda naman ang ating view on the other side. So, ito na po yung figure. Kung titignan nyo, yan. Kung makikita nyo po ay very shiny. Marami po sa mga masasabi natin na mga silver paint. At saka kahit tinawag na premium paint nito, may pagkukumpara po natin dun sa mga unang lumabas na product nila. Kumbaga ito yung last touch ng product nila, ito yung tinatawag na premium, at dito na nila binuhos yung lahat ng mga napansin na hindi po nagustuhan doon sa mga unang product, dito po nila binuhos yung magandang features. So, babuksan na natin to. Unang-unang ipapakita natin yung kanyang setup weapon. Ito po yung kanyang weapon, dalawa pong sword. So, tapos dalawang hand blade. So, we have dalawang hand blade. Then, yung sa kanya pong abdomen, ito po, dalawang nilalagay sa kanyang abdomen para yung sa Transformer 1, ganito po yung kanyang abdomen. And another, this one is yung kanyang alternate head ang tawag dyan. So, yung figure na natin, ang titignan natin. So, ito na po yung figure. Kung makikita natin from the box, ito po siya. So, tignan nyo po yung mga details niya na. Lahat po ay napaka-vibrant ng kanyang silver. Marami po siyang silver paint na ginawa po nila. At ang ito pong pit niyang to ay metal. It's a metal. Then, itong back niya, hindi po ganyan ang orientation niya. So, ang orientation na iayusin natin. Ito, i-rotate po to kasi ganyan po ang orientation kasi niya, ganyan. Ganyan ang orientation niya. Tingnan nyo. Then, sa kabila, gano'n rin. Ayan, twist natin. Kaya, be careful po. Pagka bago ang toy, ang niyan ay mahigpit po. Kaya, don't force anything. Yan na po ang talagang orientation ng likod niya. Kung makikita nyo po. Ito na po yung orientation ng likod niya. At yung kanyang arm. So, try natin na ilagay dyan sa rotating base para makita natin kung ano yung lahat ng kanyang detail. So, ito po ang figure. Kung makikita nyo po. Ngayon, try natin na tanggal yung kanyang palitan natin yung kanyang face. Hindi po natin ginagawa sa ibang review para makita nyo yan. Ganyan po ang itsura niyan pag tinanggal po natin. Ito po yung kanyang meron po siyang mouthpiece. So, try natin yung yung ganito po yung kanyang yung meron siyang mouth. Yan, lang yan iaalain nyo lang dito.
Kailangan sasakto po yung mata niya dun sa butas. Yan. So, yan ang kanyang mukha pagka ano po. Tapos sa kanyang articulation, para makita po natin, naiikot po yan. Dahil ball joint siya. Ang kanyang arm ay naiikot po natin ng ganyan diretso. Naiikot yan. Tapos sa taas yan. Tapos tataas natin yung kamay ng ganyan. Then may swivel dito. Tapos may bend dito. Medyo mahigpit po. Nakita nyo. Pakinggan nyo yung tunog. Ganyan po yung kanyang bend ng kanyang kamay. At kung mapapansin nyo po yung kanyang flame, ay napakaganda po yung flame niya dito sa side. Then ang kanyang kamay ay naiikot po natin ng ganyan. Kaya very possible po yun. Kung anong meron dito sa kabila, gano'n rin sa kabila. Ngayon sa kanyang waist naman ay yan ang kanyang naigagalo mo pa yan. Kung halimbawa igaganyan mo ng konti itong wheels para mai-face mo pa ng ganyan. Kumbaga i-adjust lang po. Kumbaga yung mga parts niya ay ilalayo lang natin. Saka napakahigpit po ng kanyang joint pa. Ganyan po kaganda yung dahil bago to, talagang improve nila. Ngayon pagdating po sa kanyang feet naman ay ganito yung kanyang kick, hanggang ganyan. So ang sa likod ay hanggang ganyan. Pero kung igaganyan mo itong mga to, naririnig nyo po yung tunog. Hanggang ganyan po talaga. So kabalik natin sa kanyang tuhod ay ganito po kabaloktot. Ganyan po kahigpit. Yan, nakita niyo po yung niya. Then sa kanyang feet naman ay nairarak natin ng ganyan yan. From side to side. Yan, side to side. Then meron pa ba siyang isang articulation dito? Ito, naiti-twist mo yan. Yan, nakita nyo. So, kaya kung halimbawa papose mo siya, kayang-kaya po ng kanyang tuhod. Yan, naipopose mo siya na naigagano mo yan. Pwedeng ganyan ang niya, ang head niya. Naiano mo po yung kanyang naigagalo mo po yung kanyang okay po ang kanyang possibility. So, try natin na pahawakan siya ng mga weapon. Yan yung weapon, katulad itong arm blade. So, gagawin, tatanggalin lang natin dito sa gilid para maisuot natin sa kamay niya yun. Yan, nakapasok po sa Then, yung other one naman, pahawakan natin yung kanyang sword. Naririnig yung tunog. Napakahigpit po, kaya be careful. Yan, Kaya kung makikita nyo, possible po talaga siya. Pwede nyo siyang i-pose anything you want na kakayanin ng kanyang mga joint. So, kanyang head ay talagang napakaganda. So, titignan po natin yung kanyang close-up. Kung makita nyo yung kanyang details. Na napaka ganda po ng pagka silver, na very shiny po siya. At hindi po kayo magsisisi sa lahat ng version po nila ay ito masasabi ko na talagang pinaka ahead po sa kanila lahat. Kaya nga yung cost nito ay mas mataas po kaysa doon sa mga regular. So pakikita ko po sa inyo yung mga regular para makapag-compare nyo po kung compare nyo po yung looks po. Ito yung regular. So, yan nilagyan ko lang siya ng Autobots insignia dun. Soon, lalagyan ko rin yan. So, kung makikita nyo, di ba, kayo nang umusga na nakapakalayo ng kanilang looks pagdating po doon sa itsura nila. Na talagang iba pa rin yung premium finish. At the same time, tignan nyo po yung kanilang frame.
Yan. Kung anong pinagkaiba ng flame nila. Na mas maganda yung flame nito, talagang masasabi natin na more on accurate siya dun sa CGI sa movie na pinanood natin, na ganyan talaga yung flame ng ano niya. Kasi ito kung baga slash ng ano yan, Studio Series 32. Parang ganoon ang ano niyan. Ang datingan nito 44 na daw ang datingan. Ganoon ang ano nila, setup nila. At the same time ay makikita natin yung kanilang halos parehas talaga pagkagawa nila. Ang ano lang pinagkaiba natin yung yung kanilang paint and yung kanilang joint na mas po to. Tignan nyo, na mahigpit. Tignan nyo yung unang labas. So yan ganyan na. Ngayon na, ganyan ang ano niya. Pero nakakatayo pa naman At saka yung pinagkaiba nila ito. Na makikita nyo yun dito, yung kulay blue na yung kanyang neck. Na masasabi natin na matibay na yan. Not like dito, na ang kanyang neck pa ay yung translucent plastic. Kaya nga yung sinasabi nila na nag-aalangan sila na baka hindi daw mag-last. Pero sa tagal pa naman sa akin itong figure na to, medyo okay pa naman yung kanyang kanyang translucent plastic. Na kung mapapansin niya, pinin ko rin yung banda rito para maging kulay blue. Kaya kung yan, ang kumparahan ng dalawang figure. So, ang normal, regular, kumbaga, at ang isa ay ang normal, at ang isa ay itong coated or premium finish. So, palitan natin yung kanyang head. Yan, ito yung head niya, na mas maganda yung magiging head niya ay yung Peron mouth piece. Yan, hindi naman po kahirapan ipalitan yan ang kanyang At saka halos parehas lang ang kanilang head. Yung kanilang mouthpiece dahil ito rin ang pagkagawa niya. Ang may silver rin ang kanyang face. Kung pagkukumpara mo, halos parehas lang. Parehas ng paint ang head niya. Titignan. At ito talagang improve na po improve na po itong isa. Na hindi mo na kailangan na talagang malapit na kagad yung joint niya dito. Not like to, kung mapapanood nyo po sa mga previous na review natin ay ginawan ko po ng paraan yun dito. Kaya kung makikita nyo, ganyan po ang nila. Kaya ito, dalawa pong kumbaga sa collection ko, ito po yung Transformer 1. Na ganyan po siya. Nung pagdating doon sa Transformer 2 at Transformer 3, Revenge of the Fallen and Dark of the Moon, ito na po ang gagamitin natin na Optimus Prime na sana madi-display. Na ito may kasama po rin siya na trailer. Nakita nyo po yung mga trailer na na pinakita ko sa mga previous na review ko, na pwede rin po sa kanya dahil nakita nyo yung pagka-silver, katulad yung isa, silver talaga yung trailer niya. Ito po yung bagay talaga. Sila po magka-partner. And next time po, ang papakita ko po yung mga complete weapon nila. Meron po kasing complete weapon yan Yung complete weapon na ma-avail natin. So, ngayon, kayo na po ang mag-decide kung ano po sa kanila ang masasabi natin na swak po sa panlasa nyo. Yung unang labas or itong premium finish na for sure naman talaga wala namang competition pagdating dito sa looks nitong premium finish. Sigurado pag tinanong ka, talaga yung premium finish po ang mas pipiliin natin. Pero siyempre magbigay po tayong credit doon sa unang gawa. Dahil sa unang gawa, yung unang attempt mo nila na lahat po ng kritisismo ng mga toy collector or mga consumer ay nasabi nila at ginawa naman po ng Byway na mas improve yung kanilang premium finish and coated na tinatawag nila. Na bali ang natin ang ganitong mold ng Optimus Prime, meron po tayong apat na pong natin. Ang
kulang na lang po dyan yung kulay itim na ang kanyang flame ay kulay blue, ay kulay green. Itim, tapos para sa Nemesis Prime na ang kanyang flame ay kulay green, and the other one ay yung kasama po ni Grimlock na translucent, transparent siya na kulay blue na Optimus Prime, pero hindi po tayo interesado doon sa kulay blue na yun. So dito pa lang po ma-happy na tayo. Meron po tayong 4 na set niyan para makikita nyo po yung mismong track mode niyan ay kukunin ko po yung dalawa. So ito yung dalawang track mode niya. Lagay natin dito ang kulay white. Yan. Ang kulay black. Yan. Na makikita po natin na napaka ganda po ng ayan. 4 na same mold pero magkakaiba ang kulay nila. So meron tayong Optimus Prime na from the movie 1, Optimus Prime from the movie 2, and movie 3, and meron tayong Ultra Magnus na tinatawag nila, na meron naman tayong Nemesis Prime. So kung kayo pong papipiliin, alin po sa 4 na version dyan ang magugustuhan nyo. Pero kung akong tatanungin, lahat po sila ay magaganda. Pong mga toy collector ay may pusong bata pero hindi isip bata, na ang kaligayahan lang po namin ay mag-collect ng mga toys na ninanais namin. At lagi pong tandaan ang paalala ko na enjoy, keep safe, and God bless.